May nga buntag mga kabandera. Live ta karon sa 103.1 Radyo Bandera Jensen o FB Live sa Radyo Bandera News FM Jensen. Karong nga buntaga tumakauban si Bayan Muna Party List nominee o third termer congressman sa Bayan Muna, Carlos Isagani Sarati. May buntaga, sir? May buntag kanimo Al o may buntag po sa atong mga kabandera o sa Jensen o sa tibuok rehiyon po sa dyan nga maabot nga atong video. Good morning, Al. Okay, good morning, Congressman. Unang pangutana, Congressman, may kalabutan ining pag os sa presyo sa bugas nga 20 kilo na lang, 20 pesos na lang matag kilo dito sa Visayas. Unsay ma-comment nimo nini, Congressman? Well, ang maingon nato ana Al sana all, no? Tanan parte sa Pilipinas moubos gyud sa 20 pesos ang bugas, no? O dili lang kini temporaryo kay panahon sa eleksyon karon, no? Pero ang atong ginaingon din dapat yun paubsan ka na sa gobyerno, no? Kung i-subsidize man ka na sa gobyerno, dapat dili ka na siya cosmetics, no? Panahon lang sa eleksyon. O mahimo lang ka na sa gobyerno kung iyang i-reverse, no? Baliktaro na kining nagtunhay nga palisiya sa rice import liberalization, no? Kay mahurot na po ang ato ang pundo ana Aldo kung dili na siya mabaliktad kay may tabo magud ni ana kining rice import liberalization mo ba ni nagapatay gyud sa ato ang industriya sa palay, no? Gisugta na bisag kinsa na lang mag-import og bugas ang ito nila barato sa gawas pero ibaligya man nila direk mahal, no? So ang atong panawagan din paubusan yun kung pwedeng may mong 20, 25 mas maayo para sa ato ang dili lang sa ato ang mga konsumante pero dapat lang taon po nato ang ato ang mga mag-uuma, no? Nga dapat dili po ni siya paliton sa barato nga presyo sa mga mag-uuma. Okay, masamot nga wala na mga mag-uuma nato ang magtanang magpalay. Atong panawagan sa gobyerno, wag tango na kanang rice import liberalization law, ibalik katong aktibong intervensyon sa gobyerno diha sa palay procurement, no? Ibalik katong gahom sa National Food Authority nga mamalit at subsidized price sa ato ang mga lokal nga mga mag-uuma sa taas nga presyo sa ilang mga abot ug ang gahom sa NFA nga magbaligya po dito sa ato ang mga lokal nga mga consumers also at a lower price, no? So kana ang atong panawagan Al, no? Ug mahinaot kita, no? Mo nang yun nato sana all nga tanan sa malungtaron dili lang kini pang-eleksyon, no? Pang-papugi points sa Marcos administration kining pagbaligya nganong atong ganay pangutana din ano sa Visayas naman, no? Ang naikabo nga niubos na ang presyo sa palay, dili ba di ay wa ba di ay kakaon og bugas ang mga naa ka Luzon, ang labi na din sa Mindanao, no? So kini nga palisiya ako mong pusbon himuon kini nga permanente nga policy, no? Nga katong paghatag gyud og subsidy sa atong mga mag-uuma, katong pagsuporta sa ato ang lokal nga industriya sa palay. Mao gito pangutana, Congressman, nganong Visayas lang ang Mindanao ug Luzon mukaon man pugbugas. Adunay mga panlantaw nga basig kotobra po ni sa eleksyon, after election balik na po sa 50 pesos matag kilo. Mao na atong ginapanghimaraot gyud diha, no? Ginapunaal, no? Kay mura ginadula-dulaan lang kung ano ang ilang himuon pang eleksyon lang, mura ginadula-dulaan nila ang ato ang issue sa kagutom, no? Sa tao, no? Na ang eleksyon lang di ay ningingon ani nga mga patakaran, no? So amo na nga akong agit sa Marcos administration kung pinutanay ang iyang plano o gi-announce man kini atong aging adlaw nga gusto nilang lantawon i-revisa kanang rice import liberalization law, no? O ibalik katong gahom sa NFA nga mamalit, no? Sa lokal nato nga mga mag-uuma dili lang ang nahimo ang gahom sa NFA ron, wala lang sila kanang ipon og mga bugas para
natay buffer stock, no? Dili na gid sila aktibo din na sa merkado, pang buffer stocking na lang ang ilahang gihatag na poder. So sa makausapaan, no? Hagit na to. Buyan na unta sa Marcos administration, no? Kung tinud-anay siya kining palisiya sa importation sa ato ang mga agricultural products, especially kining rice or palayal. Oo, pamina nimo burag band-aid solution na ni Congressman o dili kani sustaining programa? Well, dili na to malikayan magduda ang mga tao ni Anaal, no? Kay nga band-aid solution lang na kay nganong sa Visayas man lang, no? Nya gitunong pa gyud nila nga election period karon. Nya wala man nagpagawas og klaro nga guidelines o palisiya kinsabay makaabil ni ana. Actually sa mga nanglabing panahon na sila gibaligi ang barato nga bugas, no? Na sa 29, na 35. Pero makaabil lamang mga senior citizens, nya limitado, no? Tag 5 ka kilo lang matag individual. So klaro gyud nga pampapugi points, no? So kini ang atong ginapuna ni ana, gina-criticize, no? Kay sama sa kong gingon, para ginadula-dulaan lang ang kinabuhi sa mga katawan, kapobrehon sa mga katawan, no? Nga katawan nga dali-dalihon na o baratong bugas panahon sa eleksyon. Pero pagkahuman sa eleksyon, ang maghari na po din sa merkado sa bugas, kini na po mga rice traders, kaning mga smugglers, no? Kini mga importers of rice na sama sa akong gingon tungod ni ining import liberalization law, makapamalit sila o tuliton nila ang baratong bugas dito sa gawas sa nasod. Pero ibaligya nila og mahal dinhi sa ato ang nasod, no? Ang naalaot ang ato ang dili lang ang ato ang mga consumers kundi first and foremost ang nag-una nga naalaot dihang ato yung mga mag-uuma na kulang kaayo sa suporta o subsidiya gikan sa ato ang panglabanan. What do you think, Congressman, the motive of Senator Ciencia Villar in sponsoring or authoring the katong gingon nimo nga import liberalization law sa rice? Klaro naman yun ang mga barugit sa mga bilyar, no? Ginansya man yun ang unang ginahuna nila, dili man nag-interest sa tao, no? Negosyo man yun ang ilahan, no? Remember, ang mga bilyar, ay mga negosyo, na sila yung mga mall, nag-import na sila og bugas, no? Napod sila negosyo sa tubig, no? Maunang gani, gibawagan po nila ng ni Ciencia Villar kanang full implementation unta sa free irrigation law, no? So mao gid na ang dapat una-una sa atong mga katawhan ang magsigit ang butar aning mga negosyante nga ang ilang interes lamang magpadako sa ilang ginansya o dili ang interes sa katawhan, no? Kini mga dinastiya, labi na ni mga dinastiya hinumduman nato na napoy usa ka bilyar nga nidagan, no? So kining ingon ani nga klase sa mga nagpapili, no? Dapat ato na lang unggangon, no? Ug mupili kita og kinutanay halimbawa nga may panglantaw sa interes ato ang mga mag-uuma. Halimbawa na may nidagan gid ron nga mag-isa ka leader mag-uuma, ka Danilo Ramos, no? Nga tagapangulo sa kilusang magbubukid ng Pilipinas. So dugay na gyud kini nakimbisog para sa interes sa mga mag-uuma. Patalayan na kini ang atong ibutar diha sa Senado kumpara ni ining mga negosyante ug mga dagkong negosyante nga ang ilang una lang yun, no? Pag-abot dito sa pangatunggana labi na diha sa Senado ang iprotektahan o isulong ang ilang interes, no? Nga kuha pa og mga dagkong ginansya sa ilang mga negosyo. Kana kay mao na ang genuine nga farmer. Yes, no? Si Kadaning Ramos, mo gid maingon nato, mo gid mag-uuma, no? Pinudan gyud nga mag-uuma, dili nagpakaron ingnon na ang ginatan-aw nila ang interes sa mga mag-uuma. Sa pikas bahin, Congressman, mius-os may tiorok o may bagsak ang popularity rating or trust rating or approval rating ni Presidente Marcos. Sumala kuno sa fake news ang hinungdan ini. Ano sa imong reaksyon ini? Well, posible nga mo lang attribute din no? Pero kami nagtanaw sa bayan mo lang, mo tanaw gid din muubos gid ang imo ang trust rating kung wala gyud ka nagtinud-anay pud nga nagdala sa interes sa katawhan, no? Nga giuna nimo ang interes sa imo ang mga crony, interes sa imong mga higala, interes sa mga dakong negosyante kay tan-awon ba na unsa may gihimo sa Marcos administration
kaning labay nga tulo na katuig. Ipadayon man lang niini pod ang mga patakaran o pulisiya sa mga nanglabay nga administrasyon, labi na ang administrasyon ni Duterte, no? Kining import liberal, balikan nato ng isyu sa bugas. Sa panahon man na ni Duterte napasa ng import liberalization, ingon nila mo barato ang bugas sa panahon mong gipasa nila kanang balaod. Hangtod karon wala man gyud ni barato ang bugas. Unya gipadayon pagani kana ni Presidente Marcos, no? Unya kanang fake news na problema, grabe man yun ka na problema, pero ang panlaban nimo sa fake news, no, diag nimo, ipakita nimo ang tinutanay nimo nga gihimo para sa interes sa katawhan. Kay sa ngadto makita man gyud sa katawhan kung naay gihimo ang gobyerno para sa ilahan o dili lang mga pamulitika, maragihimo na ang mga makatawhan nga makililimos nga mo pila din na matagkaroon og unya kay tagaan og mga ayuda labi na karon sa panahon sa eleksyon. Pero nagpadayon nga daghan ang walay trabaho nga permanente o bisag dili permanente daghan gyud ang walay trabaho. Ikaduha, daghan ang mga katawhan nato nga karon desperado na mabuhi, no? Kay taas kay ang presyo sa mga palibiton, no? Adto na lang gani sa mga manglangyaw, bisan pa sa mga lugar nga naibi kagubot, no? Naigera, para lang gyud sila mabuhi og ang ilang mga pamilya. So mo kana ang siguro nakita pala kung hinungdan, no? Ug syempre makita ko sa mga katawhan karon, no? Nga ang una gyud ni giatiman sa administrasyon ni Marcos kung saan nga katong ilahang pamilya, no, ma-rehabilitate ang ilang pangalan o pagpabilin po sila din sa dahong. No, mao nang grabe ang ilang pakitigi sa lain-lain pa nga mga dinastiya. So dili ka na katingad-an sa akong tanaw ug magpadayon ka na nga muubos gid ang iyang popularidad o trust rating tungod sa iyang wala pagtagadyos, no. Paglantaw sa pinadalay nga interes ato ang mga ordinaryong katawhan labi na mga public. Oh, sumala ni PCO Undersecretary Claire Castro nga exaggerated ra daw ang pagsaka sa crime rate sa nasod Pilipinas. Unsay panlantaw nimo ni Congressman? Well, relative man guna siya no. Pero atong nakita ana sa nanglabay kung magkagrabe ang kalisod sa nasod, muktaas gyud pod ang crime rate ni ana, no, tungod sa desperasyon sa atong mga tao, labi na ng mga index crimes nga giingon nato, no. So sa panahon ni Duterte maghihapon lang nahitabo, ingon nila niubos ang crime rate, pero nakita man nato ang grabing kaso sa mga pagpamatay na atong panahon na. Karon sa panahon ni Marcos wala man po naunda ang mga pagpamatay, ang pagpangawat, no. Ganay karon sa panahon nga election period na makita man nato nga naay mga gipang-kidnap, no. So ang krimen kung angyud na kana siya sintomas na sa usa ka katibingman nga dako ang problema, no. Labi na problema sa kapobrehon. Kaya makita nato sa nasod nga mga abante nga nasod, nga mga dato nga mga nasod, iubos man gyud ang ilang crime rate, no. Pero dinhi sa ato klaro man, no. Milyon-milyon gihapon ang pobre sa ato ang nasod. So siguro tungod kay ana ato sa election period karon or ang mga katawan na focus ang ilang panglantaw din sa kining eleksyon, posible nigubos ang tanto sa krimen, pero sa ngadto sa masakong gingon tungod sa grabe nga kahimtang nato karon, di gina kana malikayan nga musaka na pud kanang mga kaso sa mga kriminal. Unsay imong comment, Congressman, sa endorsement ni BP Sara Duterte ngadto kang Amy Marcos o kang Camille Villar nga nasa Pikas Partido? Well, pamulitika raman ginaal sa atong tanaw, no. Ang tanaw naman sa bayan mo na siguro na ni Vice President Marcos Duterte nga bumadayon ang iyang impeachment trial, no. Naana kay mga kaalyado niya dito sa Senado nga mo pabor kaniya o malikayan nga makonbikto siya, no. Dili kana tungod kay susama sila og ideolohiya, dili kana kay pareho ang ilang panglantaw nga mo serbisyo sa katawhan. Kana nga mga endorsement, mga ilang kanang personal, no, nga mga pamaagi para ma-preserve ang ilang
sa power, no, magunitan gyapon nila ang gahom labi na karon nga eleksyon, no. Halimbawa, nakita man nato si Amy Marcos, no, na namamangka sa dalawang ilog. So niubos ang iyang sa survey, wala siya nasulod sa top 12, no. Kay ang mga supporters ni Duterte, ang tanaw sa iya, Marcos siya, ang tanaw po sa mga Marcos na supporters, traitor siya. So, mao gina ang klase sa ilang politika, no. Politics of convenience, mao po na ang mga Villar, no. Si Camille Villar, kaya na-expose naman kina ang ilang dinastiya, no. Nga ang ilang yung tumong ni negosyo, ipakita siya ang inahalog siya isuon, no. Nga puro negosyo lang yun nila ang ilang giatiman sa dihang naglingkod sila din sa panggamahanan. So makita po nato nga ang numero ni Villar ubos, no, kay nakita na sa mga katawhan na kini mga dinastiya maayo lang ayo-ayo panahon sa eleksyon, pero pag nidaog na sila wala na nila tagdang interes sa katawhan, no. Ipalapad na nila ang ilang negosyo, ipadako na nila ang ilang mga finansya, ang nalaot ato ang ordinaryong katawhan. Pasabot nimo, Congressman, degraded na ang adherence sa ginatawag nato nga party system or party platform tungod ini nga mga endorsement. Well, dugay na gyud no, mao ni ang dako yung kahiwian o sayop sa ato ang electoral politics, no. Tungod kay ang nagpasulabi gyud dinhi kining gitawag natong patronage system, no. Wala dili ang pagbutar sa ato ang mga leaders, wala gid nakabase sa plataporma, wala nakabase sa programa, ideolohiya, kundi nakabase lang sa kung unsa ang interest, personal nga mga interest nga ginatulak sa mga nanaganay, no. Ginagamit nila ang ilang resources, ang ilang kwarta, no, para magpabilin sila din sa gahom. So dili na gyud nato nga ang eleksyon nagrepresenta sa tinud-anay nga tingog, sa tinud-anay nga interest, sa tinud-anay nga mga handom o damgo sa ato ang mabagang duot sa katawhan, no. Kay kung tinud-anay panaal nga ang ilang ginadala gyud, no, ang boses sa katawhan, ang interes sa katawhan, sukat pa man sa dugay ng panahon na nidaog naman na sila sa eleksyon. Anong hantod karon, milyon-milyon mangyapon mga Pilipino ang pobre, no. Samtang sila nagkadoble-doble ang ilang pagkadako, no, nagkapobre sa muta mga Pilipino, pero kini sila ang mga miyembro sa mga dagkong dinastiya, kini mga dagkong negosyante nga naa dinha sa atong politika sa panggamahanan, isamot na sila og kadato, no. So mao gid ang atong panghinuklugan nga ting eleksyon karon dapat mupili na gyud kita og tinud-anay nga mga katawan, tinud-anay nga mga lideres nga mudala gyud sa interes sa ato ang ordinaryong katawan, no, labi na mga pobreng katawhan nato. Na may mga alternatibo no. Anong kinahanglan, dili kinahanglan kining mga parehong pangalan, ano, parehong isa, mga parehong pamilya na ay duha ka magsuon din na mabasig mo daog tungod kay sikat, no, na may mga alternatibo, no, nga nagdala gyud og programa para sa ato ang katawhan na din na ang mga kandidato sa makabayan, unsi ka na sila, no, nagikan gyud sa sektor, no, sa mga ordinaryong katawan, ay mag-uuma, mamumuo, urban poor, na ay mga professional, na ay mga magtutudlo, no, na ay nurse. So kini sila atong pilion kay kini mao gini pag-abot nila dito sa Senado, makasargid kita na dadon gid nila ang tingog ug interes sa ordinaryong katawhan. Gipaniguro ni President Bongbong Marcos nga 12-0 sa administration candidate sa umabot nga eleksyon. Unsaon nato unsaon paghimo sa katawhan nga malikayan ang mga posibleng tikas nga mahitabo? Well, kinahanglan magmatmon gid kita, maging vigilant kita nga bilang bagong sistema na pod ang gamiton nga aning automated election, no, dili na ang Smartmatic, na ay bagong system din na kinigingon nilang Miro system na Korean, na wa pa gina nagamit sukat sa ubang nasod, no. Bisan ang South Korea wa gani ni gamit nga ilahan ang kaugalingon nga sistema, no. So kanang kahingawa sa daghang sektor, no, nga basig adunay
mahitabo nga mga panikas ato gyud kanang bantayan, no? Ug kinahanglan dili nato kana pasagdan kung makita nato nga naagi pagpanikas, kinahanglan mo lihok gayud og aksyon na mga katawhan. Okay? Ang kanang pagpanikas, pasabot wala kana ni daog din wala kana nagrepresenta sa tingog sa katawhan. Pero sa malungtaro na panglantaw, kinahanglan gyud amindahan na o pagkuho na kining automated election system sa Pilipinas, no? Ang bayan muna dugay naman na ay giduso din nga proposed bill, no, balaod noon na ibalik imo na tong blended or hybrid ng atong election, no? Bot pasabot ibalik na to sa manual voting, no, election dito sa presento level, no, sa level presento manual nya ang mahimo nilang automated kanang canvassing, no. Kaya din at least na tayo assurance, no, dili man siguro 100% na malikayan itong large scale nga pagpanikas pinaagi aning automated election system, no. In fact sa ubang mga dakong sudal, no, nagbalik naman sila sa manual. Halimbawa, ang Japan, high-tech na kayo ng Japan, no? Pero ilang election manual. Ang South Korea, manual ang ilang election. Ang Germany, nagdesisyon ng ilang Korte Suprema nga unconstitutional ka ng automated election, ibalik sila sa manual election. So, walay rason, no, nga ang Pilipinas dili po niya kinihimuon para ginapaniguro nga ang resulta sa atong eleksyon salamin, no, sa tinud-anay na tingog sa katawhanan. Sa pagpirma ni President Marcos sa national budget nato og transfer sa kwarta sa PhilHealth ngadto sa national nga panudlanan, PDIC guban pa, pamilya nimo Congressman, nakakommit or liable si President Marcos or nakakommit siya og impeachable offense? Well, sa pagkakaroon, no, ang bayan muna na may pending na kaso diya sa Korte Suprema, gi-question kini, no. Ang pagkuha nila sa pondo sa PhilHealth o gidala dito sa mga proyekto sa mga politiko, no. Whether kini will raise into the point nga may impeachable kini, tanaw na to sa umaabot nga mga adlaw, no. Pero klaro nga naay sa among tanaw naay supak niini, pag-violate niini sa ato ang konstitusyon, no. Tungod kay klaro man ang mandato sa atong konstitusyon nga dili pwede ilabtan ang pondo, no, dili pwede ibalhin-balhin kana o dili walay gahom o poder ang halimbawa bisan ang Kongreso, no, nga maghimo og ingon-ana nga mga lakang, no, nga sukway dito sa gitakda sa atong konstitusyon ug apil na din na ang executive, no, nga gipanguluhan ni Presidente Marcos, no. So kay klaro sa atong konstitusyon o sa man ka ground katong culpable, no, nga violation, katong grabe nga pag-violate, no, sa ato ang konstitusyon, tan-aw ato ka nang lantawon sa umaabot nga adlaw, no. Ug wala kita lang ingon nga kung adunay ground dili mo file og impeachment, mao man kana ang gitakda sa atong batakang balaod nga pamaagi karon mahimo nga accountable kini ang mga high official o tagas nga mga opisyal, no. Kung naa sila nahimo sa laod sa katawhan, kinahanglan gid sila manubag o kinahanglan sila mahimo accountable. Kumusta naman ang response or pagdawat sa katawhan sa bayan muna sumala sa imong pagtuyok sa tibuok Pilipinas sa Congressman? Init pa man gihapon yun ang pagdawat sa mga katawhan sa bayan muna, no, kay sa niglabay nga sobra 2 ka dekada, sukad niya atong 2001, nakita man nila nga ang bayan muna tinud-anay gyud nga nagdala sa tingog ug interes sa katawhan, mao man gani nga nakapanday na kita og sobra 24 ka mga balaod nun, no, principal nga balaod nga nakapahimulos gyud nakahatag og benepisyo, no, dito sa ato ang katawhan. O kini himuon pagbalik sa bayan muna kung makabalik kini din sa Kongreso, no, labi na sa ato ang paningkamot o panglimbasog, pakigbisog nga mapatasan ang sweldo sa ato mga mamumuo o mga workers o mga empleyado o pribado man o maggobyerno, no. Kini ato ginihimuon, no, labi na mo gini nga atong mensahe, labi na nga nagkatuol ang Mayo 1, no, ang atong Labor Day, ang nagunagid nga issue din ni uga ginasuportahan sa bayan muna ang katong pagpataas gyud,
lansang na nga suhulan sa atong mga mamumuo. Atong panawagan din na 1,200 pesos daily minimum wage o 33,000 monthly entry-level wage o salary sa ato ang mga empleyado sa gobyerno. O siyempre, ato gyapong ila pong gina-welcome no? Katong ato ang pagpaningkamot, no? Nga kung makabalik kita sa Kongreso, ay magdusok kita mga balaod no, nga mapaupsan ang presyo sa mga palaliton, pinaagi sa pagwaktang nato ni ining mga dili makatarunganon, walay hustisya nga mga buhisan, no? Na ginapapasaan sa ato sa gobyerno, samaan ang value added tax sa tubig, kuryente o sa presyo sa lana. Siyempre, no? Gina-welcome ang gyapon ni gyud nila kini ato ang pakigbisog, no? Paglaban nato ani naghitak nga korupsyon sa gobyerno. Labi na kay halimbawa katong i-exclude nato ganihan nga sa silhas kay sa matag sentimo, sa matag piso nga nawaldas, no, ni adto dito sa korupsyon. Ang buot pasabot ni ana Manggudal, serbisyo publiko kana nga mawala dito sa atong mga ordinaryong katawhan. So ang pakigbisog sa bayan muna paglaban niya sa korupsyon, no, pag bukod na to sa mga opisyal sa gobyerno, empleyado sa gobyerno, ba presidente man ka o ordinaryo ka nga empleyado, dako kaayong tabang, no, dito sa atong pagbalik, no, sa pagdala sa pondo sa naso dito sa serbisyo publiko. Ang gingon nga inamo sa bayan muna no, ang pondo sa gobyerno dapat diretso sa katawhan, dili na kana mo hapit pa o moadto sa bulsa sa mga politiko. So kung hapit ka na sa bulsa sa politiko, ang gingon po na mo, pag corrupt ka, lagot ka sa bayan muna. Doon lang eleksyon na congressman o sa imong panawagan sa katawhang Pilipino? Siyempre ang atong katawhan panawagan nato, labi na sa ato ang mga ordinaryong katawan, sa milyon-milyon na itong mga pobre nga katawhan. No, manghimo din kitang akong panawagan na mo kitang maging critical kita. No, atong lantawon gyud kinsa ba gyud ang atong angay nga butuhan, no? Dapat ang atong basihan sa pagboto among hangyo. Tan-aw nato ang programa sa usa ka politiko, sa usa ka kandidato, o sa usa ka partido. Naabot sila programa para sa interes sa katawan. Kanya unsa pud ang track record, no? Unsa na may nahimo nila sa ilang pribadong panerbisyo, ang pagpanerbisyo nila publiko. Nahimo ba silang digdong sa pagpanerbisyo nila, matinud-anon ba sila o nahimo silang kabahin dito sa pagpangaw-kaw sa pundo sa katawhan, sa pagpahimulo sa katawhan. So kana dapat ang atuhang panglantahon, no? Kay kining cycle, no, sa eleksyon na ang nahimo lang gyapong resulta ang pagpadaan nga kapobrehon sa katawhan, kinahanglan undangon na nato. O sa maka-usapaan, no, naghangyo kita nga mahimo yung matngon po na atong katawhan, no? Diya sa atong pagpaningkamot, no, nga malabanan kining mga pwersa nga antidemokratiko na dili nila gusto mahimong malampuson nga mudaog ang tingog sa katawhan, no, ug ato kana sila bantayan, no, kay gusto nato nga mahitabo nga matinud-anon, malinawon ang paghimuon nga eleksyon karong Mayo 12 ug tinud-anay nga ang resulta niining musalamin, no, sa tingog sa atong katawhan para sa interes sa atong katawhan. Unsa bay numero sa balota sa bayan muna, Congressman? Well, sa pagkakaroon no, may kay mong gipangutan na number 59 sa balota ang bayan muna no, ang bayan muna number 59 sa balota. So gahapon yan ako yung mga maka-istorya mga senior citizen kino nila dali ra day kay na kayo ni mahinumduman kay hapit naman di ay, no, sa edad sa senior citizen, no, nga 59, no. So manghinaot ko nga umaabot nga Mayo 12, no, dili kalimtan sa katawhan ang partido, no, ang tingog sa ordinaryong katawhan, ang partido nga nagdala kanunay giuna niini ang interes sa katawhan, ang bayan muna ang bayan muna party list, no, number 59 sa ato ang balota. Daghang salamat Congressman sa imong panahon o good luck sa pagpakampanya. See you in Congress soon. Daghang kay salamat ug daghang
daghang kay salamat po sa ato ang mga kabandera, sa ato mga ka-igsuunan din sa ato ang lungsod sa General Santos ug sa tibuok nga rehiyon, no, sa Stock Sergeants ug sa uban pang lugar nga maabot na atong sidya. May buntag ug mabuhay ang katawhan nga paminaw karon, ang katawhan nga padayon nga nagmahal sa ato ang nasod ug nagbarog para sa interes sa ato ang nasod. May buntagan. May bunta o mabuhay po Congressman Carlos Isagani Zarate sa Bayan Muna, number 59 sa Balota. Iyon bati may gala o mga kabandera, si Bayan Muna nominee Attorney Carlos Isagani Zarate. Actually, third termer na ni siya nga congressman sa Bayan Muna o daghan na usab nga mga balaod doon nga napasa. Doon ay mga track record nga nahimo alang sa katawhang Pilipino. Mabalik kita human sa pipila ka mga pahinumdum.